Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR! Dear MOR, good afternoon, Popoy at Bea, pati na rin sa mga listeners nyo. Tawagin nyo na lang po akong Alisa. 23 years old at nagtatrabaho sa isang opisina dito sa Manila. Gusto ko lang i-share ang nangyari sa love life ko at sana may mga makarelate at kapulutan to ng aral. Meron akong boyfriend ngayon at siya si Jordan. 3 years na ang relationship namin at gaya ng ibang relasyon, hindi rin perfect yung sa amin. Marami din kaming mga away, tampuhan at selosan na pinagdaanan. Pero kahit ganun, nagsistay pa rin kami sa isa't isa. Minsan, nagbibiro siya about sa kasal, pero kahit biro lang yon, kinikilig pa rin ako. Ang sarap kasi sa pakiramdam na yung partner mo, nakikita yung forever niya sa'yo. Sobrang mahal na mahal ko din kasi si Jordan. Siya yung first serious relationship ko. Yung iba kasi, flings lang or chat lang, pero nung nakilala ko si Jordan, na in love talaga ako sa kanya. Kaya nga sana, magtagal pa ang relasyon namin at hopefully, mauwi talaga kami sa kasalan. Ang tagal naman ni Jordan. Asan na kaya yun? Tawagan ko na kaya yun. Babe! Oh, babe! Sorry, matagal ka bang naghintay? Nagpagas pa ako nitong motor eh. Medyo. Ba't kasi di ka nag-reply nung tinanong kita kung nasan ka na? Nagdadrive na siguro ako noon kaya di ko napansin. Sorry na. Ganito na lang. Para makabawi ako sa'yo, libre na lang kita ng milk tea. Okay ba yon? Oo na. Nga pala, kamusta yung paghahanap mo ng work? Wala pang reply yung BPO na in-applyan ko eh. Pero siguro, within the week, magre-reply na yun. Eh ikaw, kumusta ka naman dyan sa bago mong work? Pinapahirapan ka ba ng boss mo? Hindi ah. Ang babait nga ng mga ka-work ko eh. Tsaka, lagi nila akong tinuturuan. O baka naman may nagpapakit sa'yo dyan ha? Wala no. Aba dapat lang, sabihin mo, may boyfriend ka na nag-iipon lang ng 1 milyon pampakasal. Baliw ka talaga. Totoo naman yun eh. So ano, tara na, ililibre pa kita. O ayan na, ako na nagsabi, baka sabihin mo na naman, hindi ako tumutupad sa usapan. Oo na, dyan na lang tayo sa malapit. Ayan o, nakikita mo yung signboard na yan? Bagong bukas lang yan na milk tea shop. Dyan kami bumili ng mga ka-work ko nung isang araw eh. Okay naman yung lasa. O sige, dyan na lang tayo. Sakay na. Huwag ka na mag-helmet, lapit lang naman eh. Okay. O, diba? Ang lapit lang. Tara sa loob. Okay naman pala tong place na to. Malinis. Oh, dito na tayo po. O, diba? May menu na rin sa bawat table. Yun nga lang, kailangan mo pa rin lumapit sa counter para umorder. Ako na order. Okay na ako sa akin. Tapos sa'yo, matcha no? Oo, yun nga. Thank you, babe. Sige, order na ako. Kapagod din sa work kahit maaga umuwi. Bukas, OT na naman. Oh, babe. Ba't bumalik ka? May nalimutan ka? Ah, etong phone ko lang. Akala ko kung saan ko naiiwan eh. Sige, balik na ako sa counter ah. Ito na ang orders natin. Nagdagdag ako ng nachos na spicy. Kasi favorite mo ang manghang. Thank you, babe. Tara, kain na tayo. Ay, babe. Naalala ko lang. Nakita ko kasi sa newsfeed kanina. Kilala mo si Grace, di ba? Grace? Yung jowa ni Vincent? Oo, yun nga. Buntis na pala.
Oh, magkakaanak pala sila? Kala ko nag-break yung dalawa. Nagkaayos pala sila? Hindi nga ganun ang nangyari. Ganto nga kasi. Yan na nga. Marites na naman ang jowa ko. Hindi kasi, makinig ka muna. Kaya pala nag-break yung dalawa kasi yung nakabuntis kay Grace ay yung ex niya. Ano? Oo, yun ang chika. Pero syempre, wala namang confirmation, 'di ba? Kasi ang alam ko, itong ex ni Grace, may girlfriend din. Ano ba yan? Kaya pala, di namin makagilap tong si Vincent. May pinagdadaanan pala. Kahit sino namang lalaki, masasaktan talaga kapag nalamang nabuntis ng iba yung girlfriend nila eh. Kung ako yan, nako, hindi ko alam ang magagawa ko. Oh, ba't ganyan tingin mo sa akin? Para matakot ka at wag kang manlalaki. Baliw, ako talaga? Sino kaya dyan ang may long history na pagiging chick boy? Oh, history na nga, di ba? Babalikan mo pa. Ang bilis talaga ng karma, bumalik agad sa akin. Ayan kasi. Tsaka hindi mo na ako kailangan pagsabihan ng ganyan. Kasi since naging tayo, hindi na ako tumingin sa iba, no? Ay, may tumatawag sa akin. Sagutin ko lang to, babe, ah. Oh, ba't tumatayo ka pa? Sa labas ko na sasagutin kasi ayan oh, ang hina ng signal dito. Baka maputol yung usapan namin. Sino ba yan? Yung buyer ng luma kong laptop. Kausap ko na yan kanina eh. Sabi ko tumawag na lang ulit kasi nga di kami magkaintindihan. Ganun ba? Di sige. Ano ba naman tong nasa newsfeed ko? Minsan talaga ang toxic na mag-Facebook eh. Oh, si Rhea, tumatawag. Sagutin ko nga. Hello? Uy girl, nasan ka? Andito sa milk tea shop. Kasama ko si Jordan. Bakit? As in, katabi mo ba siya ngayon? Ha? Hindi. Nasa labas siya eh, may kausap. Ano ba yun? Wala lang. Nakita ko kasi yung profile niya sa dating app na ginagamit ko. Ano? Huwag ka munang maratel dyan. Pero, nagde-dating app ba yung boyfriend mo? Ha? Ewan. Pero kasi dati, bago naging kami, may dating app din daw siya. Pero nung kami na, ang sabi niya, dinelete na raw niya. Na-delete na. So, ibig sabihin, 3 years nang deleted yung account. Kasi 'di ba 3 years na kayo? Oo. Oh, bakit lumalabas pa rin? Ha? Hindi ko alam. Pero hayaan mo na yun. Baka bug lang yun ang dating site na ginagamit ko. Pero tatanungin ko na rin siya. Naku, wag na. Kasi knowing Jordan, magde-deny lang yan lalo na kung wala namang ebidensya. Wag mo na lang munang isipin. Ay, sige. Bahala na. Teka, pabalik na si Jordan. Mamaya na lang tayo mag-usap. Bye. Oh, sino kausap mo? Wala. Si Rhea lang. Chismis na naman yan, no? Anyways, kamusta yung kausap mo? Anong sabi? Okay na. Nagkasundo na kami sa presyo. Bibili na daw niya. Sabi niya, meet up na lang daw kami kasi around lang siya dito. Kailan? Sama ako. Ha? Baka may pasok ka. Pero kung wala naman, sige, sama ka. Sabihan kita kung kailan. Oh, sige. Babe, pwede bang umuwi na tayo? Halos tapos na rin naman tayo kumain eh. May pinabibili kasi si Mama sa drugstore. Sige. Tara na at baka magsara na yun. Oh, magsuot ka ng helmet. Babe, parang ibang amoy na tong helmet mo. Ha? Anong amoy? Ewan ko. Parang amoy pabango ng babae. Baka kay ate. Nagpahatid kasi sa akin yan kanina sa palengke. Ha? Parang di naman ganito yung amoy nito dati eh. Kahit ginagamit ng ate mo. Aba, ewan ko. Pero kasi nung isang araw, nagpadala ng kung ano-anong beauty products yung foreigner na jowa ni ate. Siguro pinagagamit niya yung shampoo, conditioner, pabango, kaya yan. Kumapit dyan sa helmet yung amoy. Talaga ba? Oo nga. O kung gusto mo, tawagan mo pa si ate ngayon. Tanungin mo pa siya,
Wag na. May tiwala naman ako sa'yo. Tara na. Popoy at Bea, isa sa mga napapag-awayan namin ni Jordan noon ay yung pagiging malapit niya sa babae. May itsura naman kasi talaga yung boyfriend ko at masaya rin siyang kausap. Kumbaga, gentleman type na madaling makakapagpa-fall sa mga babae. Kaya nga, ang bilis ko ring na-inlove sa kanya noon. At syempre, bilang girlfriend, ayokong may ibang umaaligid sa boyfriend ko. At lalong ayokong may ibang nilalandi si Jordan. Kaya kapag may nafe-feel akong something, hindi ako mapakali. At talagang kinokompronta ko siya kahit alam kong mag-aaway lang kami. Anong oras na ba? Ako, 2:00 na pala ng tanghali. Napasarap yung tulog namin Tulog na tulog pa rin si Jordan. Parang nauhaw ako. Makainom munang tubig. Walang tao Lumabas siguro si Tita. Mukhang daming ang pinadala ng boyfriend ni ate Ang daming stock dito sa ref. Mga mamahaling delata to Oh, sino kaya yung kumakatok? Hi. Hi? Sino sila? Sino pong hanap nyo? Andiyan na ba si Jordan? Bakit? Sino ka? I'm Diana. Kaklan niya ako dun sa games na nilalaro namin. So? Ba't mo hinahanap si Jordan? Wala naman, napadaan lang kasi ako dito sa area. Sabi niya dito rin daw siya nakatira. Talaga? Sinabi niya yun sa'yo? Oo, anyways, andyan ba siya? Wala siya Umalis. Di nagsabi kung saan pumunta. Una na ako. Bye! Sabi ko na nga ba may ginagawang kalokohan na naman tong si Jordan Tulog na tulog pa rin si Jordan. Check ko tong phone niya. Mukhang hindi naman siya nagpalit ng password. Iba talaga kutob ko Teka, wala akong makita sa messenger Teka, ano tong messaging app na to? May bagong chat. Galing kay Diana? Buksan ko nga. Galing ako dyan kanina. May nakausap akong babae. Sino ba yun? Ang sungit Anyways, chat ka po. Miss na kita. Mwa. Ano to? Ano namang kalokohan to? Babe, gising ka na? Higa ka muna dito sa tabi ko. Gusto pa kita yakapin. Bumangon ka dyan! Ha? Bakit ang init ng ulo mo? Bumangon ka dyan! Ano ba kasi yun? Sino tong babaeng to Anong babae? Ayan yung babaeng nag-chat sa'yo. Anong babae ba sinasabi mo? Etong nasa cellphone mo. Bakit pinapakialaman mo na naman yung cellphone ko? Sagutin mo yung tanong ko. Hindi ko naman alam yan mga sinasabi mo Hindi daw. May babaeng nagpunta dito kanina. Diana daw ang pangalan. Tapos, pag-check ko dyan sa phone mo, may Diana din na nag-chat.
May pa I miss you pa at mwa pa. Ano? Niloloko mo ba ako, ha? Teka nga, huwag mo akong hampasin. Umamin ka na. Siguro yan yung babaeng nakilala mo sa dating app, no? Kala mo siguro hindi ko malalaman, no? May dating app ka na naman? Ha? Anong dating app na naman yung sinasabi mo? Sabi sa akin ni Rhea, nakita daw niya yung profile mo sa app na ginagamit niya. Sinungaling ka talaga. Sabi mo, dinelete mo na yun. Dinilit ko na nga yun. Eh, bakit nandun pa rin yung profile mo? Hindi ko alam. Mali ko ba kung anong sistema meron yung app na yun? Bintang ka ng bintang dyan eh. Talagang hindi ka aamin hanggat walang ebidensya no? Dapat pala nung dumating yung babae kanina, ginising na kita. Parang kaalaman na tayo. Huminahon ka nga muna, babe. Paano nga ako magre-relax? Niloloko mo ako? Hindi kita niloloko, okay? Yung babae, si Diana yun. Kaklan ko dun sa nilalaro kong games. Bakit alam niya tong bahay niyo? Bakit may pa I miss you siya? Naglalandian kayo, no? Naglalandian? Nakita mo bang nireplyan ko siya, ha? Siya lang nagchat-chat sa akin. Makokontrol ko ba kung anong sasabihin niya, ha? Malay ko ba kung dinelete mo yung conversation niyo? Hindi nga kasi! Akala ko nagbago ka na. Akala ko sabi mo, ako lang mahal mo. Pero ano na naman tong ginagawa mo? Binigay ko na lahat sa'yo, Jordan. Tiniis ko na lahat ng panloloko mo. Sabi mo, magbabago ka na. Gaano karaming babae pa ang kailangan mo para magtino ka na? Ang hirap sa'yo, akala mo ikaw lang yung laging tama. Tamang hinala ka lang naman. Nakakairita yung ganyang bintang ka ng bintang. Kung ganyan ka rin naman ng ganyan... Maghiwalay na tayo? Di sige. Hiwalay kung hiwalay. Tutal, matagal mo na ako niloloko. Siguro, dapat na rin akong magising sa katotohanan na kahit kailan hindi ka magbabago. Akala mo natatakot ako? Sige, kung gusto mong makipaghiwalay, bahala ka. Talagang wala akong halaga sa'yo, no? Ganyan kadali mo lang din pala akong bibitawan. Kung lolokohin mo lang ako ng paulit-ulit, ayoko na. Break na tayo. Popoy at Bea, hindi yun ang unang beses na nagkahamunan kami ng breakup ni Jordan nang dahil sa babae. At sa tuwing magbe-break kami, ako yung sobrang apektado dahil hindi ko kayang wala siya. Meron ng time na halos mag-iisang buwan kaming hindi nag-usap. Akala ko nga nun, break na talaga kami, pero bigla siyang nakipag-ayos. Nag-sorry. At nangakong hindi na siya uulit. Naniwala ako, kaya nakipagbalikan ako. Tumino naman siya after that at talagang pinaramdam niya sa akin na nagbago na siya. Sabi nga ng ate niya, ako raw yata talaga ang babaeng nakapagpabago kay Jordan. Oh girl, uminom ka muna ng tubig. Salamat ha. Ang sakit-sakit talaga, Rhea. Akala ko nagbago na siya. Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Bihirang-bihira talagang magbago ang isang babaero. Sana girl, this time, panindigan mo na talaga yung breakup nyo na yan. Ewan ko kung paano ko gagawin yun. Ang hirap-hirap. Akala ko sapat na lahat ng binigay ko sa kanya. Kulang at kulang pa rin pala. Kasi nga, hindi nga siya marunong makontento. Ilang beses mo na siyang pinatawad, di ba? Pero umulit lang siya. Kaya girl, please tama na ha. Mag-iisang linggo na kaming hindi nag-uusap. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Kayanin mo, ano ka ba? Miss na miss ko na siya. Gusto ko siyang makita. Tanga ka ba? Anong klaseng breakup yan kung makikipagkita ka sa kanya? Baka sakaling maayos pa eh. Girl, pangatlong beses nyo na yung nag-break. Sa totoo lang, napaka-toxic na ng relationship ninyo eh.
Malay mo, ikaw lang tong may gustong maayos kayo, pero siya wala lang. Ginaganyan ka niya kasi alam niyang papatawarin mo siya. Kaya girl, tigilan mo na yan. Block mo na siya. Ayoko. Hindi ko kaya. Baka din kasi, kaibigan lang niya yung babae. Baka talagang wala siyang dating app. Baka tamang hinala lang talaga ako. Ano ba? Natatanga ka na naman eh. May ginagawang kalokohan yung Jordan na yan. 3 beses ka nang pinaglololoko pero pinapalusot at pinapalusot mo pa rin. Naniniwala ka talaga na kaibigan lang niya yung babae pero may I miss you at muamwa? Pupusta ko. Naghalikan na yung 2 yan. Hindi naman siguro. Anong hindi? Girl, hindi na tayo mga bata. At saka knowing Jordan? Hay nako Alisa, gumising ka na please. Buti pa, ibigay mo na sa akin yung phone mo. Bakit? Ibablock ko si Jordan. Wag naman, please. Anong wag? Para sa'yo rin yan, no? Akin na. Wag na, ako na lang. O sige, gawin mo na. O yan ha, wag mo na yang ibabalik. Kung hindi, mafe-friendship over talaga tayo. Oo na. Hindi na naman ako makatulog. Naisip ko na naman si Jordan. Ano kayang ginagawa niya ngayon? Ay, hindi niya yata napansin na bilnak ko siya. I-unblock ko kaya? Bahala na. Naka-private nga pala yung profile niya. Di ko siya masustalk. Chat ko kaya siya? Ah, wag. Tama na, Alisa. Matulog ka na. Shucks, si Jordan nag-chat. Buti naman in-unblock mo na ako. Shucks, ibig sabihin, in-stalk din niya yung profile ko? Oh my gosh, tumatawag si Jordan. Sasagutin ko ba? Sagutin ko na nga. Hello? Hello? Akala ko di mo na ako kakausapin. Salamat, sinagot mo pa rin. Kamusta? Okay lang. Umiiyak ka ba? Hindi. Ano lang. May sip-on lang. Uminom ka ng maraming tubig. Tsaka, tinitake mo pa ba yung vitamins mo? Ba't ka ba tumawag? Mangangamusta lang sana. Araw-araw kong chinecheck yung profile mo tapos nagulat na lang ako. Hindi na kita ma-search. Buti na lang, in-unblock mo na rin ako. Yan lang ba ang sasabihin mo? Gusto sana kitang makausap ng personal. Kahit for the last time lang. Pero maintindihan ko naman kung ayaw mo na. Sige na, Jordan. Medyo pagod na ako eh. Matutulog na lang muna ako ha. Bye. Buti pumayag kang makipagkita sa akin at pumunta dito sa bahay. Hindi nga yata dapat tayo magkita. Mahigit 1 linggo na rin namang walang tayo. Pero kahit ganun, hindi ko pa rin sinasabi kay na mama na break na tayo. Ang alam nila, tayo pa rin. Kaya nung sinabi ko kanina na pupunta ka dito, pinagluto ka pa ni mama ng chicken wings. Kasi 'di ba, favorite mo 'yon? Bait talaga ng mama mo. 'Di ba nga sabi ko sa'yo, sa lahat ng naging girlfriend ko, ikaw ang pinaka-favorite ni mama. Pero hindi mo ako favorite. Babe naman. Tapos na tayo, 'di ba? Huwag mo na akong tawagin ng ganyan. Sorry na. Buti ka pa kinakaya mo mag-move on. Samantalang ako, hindi ko yata kaya na wala ka. Marami ka namang chicks, 'di ba? Mas madali kang makaka-move on kaysa sa akin. Wala naman kasi akong ibang babae. Until now, joke time pa rin. Umamin ka na, kahit ngayon lang. Wala naman kasi akong aaminin. Pero sige, kung si Diana yung nagiging dahilan para magkaganyan ka,
Sige, hindi ko na siya kakausapin. Hindi na kailangan. Wala na tayo. Kaya malaya ka nang gawin kung anong gusto mo. Alisa naman. Nakipagkita lang naman ako ngayon kasi gusto kong tapusin ng maayos tong relasyon natin. 3 taon din yun, kaya ang hirap nito para sa akin. Gusto mo na ba talagang makipaghiwalay? Huwag mo akong tanungin ng ganyan. Kasi sa totoo lang, may kaya pa akong ibigay eh. Kaya pa kitang intindihin. Pero Jordan naman, paulit-ulit na tayo eh. Sorry na. Sa loob ng 3 years, Jordan, minahal kita. Minahal kita ng totoo. Kahit alam ko na nagkaroon ka ng fling, kahit may kalandian kang iba, pero kapag nagsusorry ka na, kapag umiiyak ka na sa harap ko, papatawarin na kita. Nang ganun lang kadali. Alisa. Lahat ng palusot mo noon, pinaniniwalaan ko. Kung sasabihin mo nga siguro sa akin na kinidnap ka ng alien kaya di ka makareply, maniniwala ako eh. Tanga kasi ako pagdating sa'yo. Sorry. Isinama kita sa lahat ng pangarap ko. Sa lahat ng gusto kong maabot sa buhay, masaya ako sa'yo eh. Kahit masakit, kaya kong pagtakpan lahat ng yun kasi mahal na mahal kita. Mahal din naman kita. Mahal mo ako, bakit lagi mo akong niloloko? Sorry. Tama na, Jordan. Siguro ito na yung closure na kailangan natin. Hanggang dito na lang tayo. Mag-iingat ka na lang lagi ha. Huwag mong pababayaan yung sarili mo. Salamat sa lahat ng pangunawa mo. Sa lahat ng pagmamahal mo. Sana maging masaya ka lagi. Alisa, wait. Bitiwan mo ako. Ayoko pa. Alam kong loko-loko ako, pero sa lahat ng nakilala kong babae, ikaw lang ang minahal ko ng ganito. Kung kalayaan ang gusto mo, kakayaan kita. Alam ko namang hindi mo deserve yung kagaya ko. Pero sana, tandaan mo lagi na minahal din kita ng sobra. Jordan, please. I miss your lips. I miss you so much. I miss you too. Kahit one last time lang, hayaan mong iparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Popoy at Bea, kung may contest lang sa pagiging pinakamarupok, siguradong ako na ang mananalo. Closure lang talaga ang dahilan kaya ako nakipagkita kay Jordan nung araw na yon. Pero ang ending, may nangyari sa amin. Nagsorry siya. Pinatawad ko siya. Pero natapos ang araw na yon nang wala siyang binabanggit tungkol sa pakikipagbalikan. Siguro sasabihin ng iba, hindi lang ako basta marupok. Tanga pa ako. Pero ganun yata talaga eh. Kapag nagmahal ka ng sobra, kaya mong magpatawad, kaya mong maniwala, kaya mong baliwalain yung sakit kahit paulit-ulit. Kaya ko pa siyang tanggapin, Popoy at Bea. Kaya ko pang magtiis, kasi alam ko sa sarili ko na mahal ko pa siya. Kahit hindi na niya kayang ibalik sa akin yon. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Marupok yarn? Popoy at Bea, pagkatapos ng araw na may nangyari sa amin, akala ko makikipag-usap ng masinsinan si Jordan para makipag-ayos. Umasa akong tatawag siya pero lumipas na lang ang 1 linggo na wala siyang paramdam. Sobrang hirap na hirap ako noon at gustong gusto ko na siyang tawagan ulit.
Pero buti na lang may mga kaibigan ako na umaalalay sa akin at nagbubukas ng mga mata ko para makita ko kung anong klaseng lalaki ba talaga ang minamahal ko. Paulit-ulit akong sinasabihan ng mga friends ko na tigilan ko na si Jordan at wag na wag ko na siyang hahabulin. Dahil hindi ko raw deserve ang isang kagaya niya. Girl, alin mas bagay sa akin? Itong white or yung black? Parang ang tabako kasi sa white, no? Pero bagay kasi sa akin yung kulay. Yung black naman, parang ang sexy ko kaya lang parang hindi naman bagay sa akin yung kulay. Ano sa tingin mo? Alisa! Ay, sorry. Ano yun? Sabi ko, alin dito yung mas bagay? Lumilipad na naman yung kaluluwa mo eh. Iniisip mo na naman yung ex mo, no? Di naman kasi ganun kadali makalimot. Minahal ko kasi talaga siya eh. Oh, iiyak ka na naman. Doon na nga tayo sa may upuan. Baka isipin ng mga sales lady dito sa department store kung ano na yung nangyayari sa'yo eh. O ayan, umupo ka dyan. Kumusta ka na ba ha? Eto, sinusubukan ko mag-move on kahit sobrang hirap. Para sa'yo rin naman yan eh. 2 weeks na simula nung last time kami nag-usap ng personal. Ang kulit mo kasi. Ang sabi ko sa'yo, wag mo nang puntahan. Eh, gusto ko lang naman ng maayos na closure. Maayos na yung closure? O closure with benefits? Rhea naman eh. O bakit? Totoo naman yung sinasabi ko ah. Girl, naiintindihan ko na nagmo-move on ka. Pero sana naman, bawas-bawasan mo yung katangahan mo. Nagpakatanga at nagpakabulag ka na nung kayo pa. Hanggang ngayon ba naman magkakaganyan ka pa rin para sa kanya? Pinipilit ko naman maging okay eh. Kaya lang, last night nung nag-my day ako, napansin ko na nag-heart react siya. Di lang isang beses, kundi 4 na hearts. Ay nako, malay mo, napindot lang at saka... Teka nga, friends na naman ba kayo sa FB? Bakit niya nakikita yung mga my day mo? Eh kasi, nan-block ko siya, tapos in-add friend ko din. Ay nako, di ba sabi ko sa'yo friendship over na kapag in-unblock mo siya? Rhea naman, wag mo na muna ako pagalitan. Kailangan ko ng kaibigan ko ngayon. Pero hindi ka naman nakikinig sa akin. Bakit ba kasi in-add mo pa ulit? Gusto ko lang na makita niyang okay na ako, kahit wala siya. Eh ganun ba yung nangyayari? Yan bang lagay na yan eh? Mukha ka bang nagiging okay dyan? Ewan ko. Sobrang hirap nito kung alam mo lang. Alam ko. Nadaanan ko na rin yan at naiintindihan ko na sobra kang nahihirapan. Pero ikaw lang din yung tutulong sa sarili mo. Kailangan mo siyang tanggalin sa sistema mo. Paano nga? Kailangan nga na hindi mo siya makita. Kailangan maputol yung koneksyon ninyong dalawa. Eh paano kung gusto niya pang makipagbalikan sa akin? So, ibig mong sabihin, kung makikipag-ayos siya sa'yo, tatanggapin mo pa rin siya? Gumising ka nga! 2 weeks na oh! Kung gusto niya talaga makipag-ayos, gagawa yun ng paraan. Alam niya yung bahay niyo, yung workplace mo. Pero hindi ka niya pinupuntahan kasi nga ayaw na niya. Sabi niya kasi nung last na nag-usap kami, nahihiya daw siya sa akin sa lahat ng mga ginawa niya. Feeling niya hindi ko siya deserve. Oh, kita mo na? Sa bibig niya rin ang galing. Hindi mo siya deserve. Eh kaya ko naman mag-adjust para sa kanya. Girl! Wake up! Signs of unhealthy relationship na yan eh. Ano? Ikaw lang yung adjust ng adjust tapos siya gagawin lang niya ng gagawin yung gusto niya palibhasa. Patatawarin mo siya ulit. Gusto mo ba ng ganong klaseng relasyon ha? Ewan ko. Ang gulo-gulo ng isip ko ngayon eh. Baka kasi this time magbago na talaga siya. Di ba lahat naman ng tao pwede magbago?
Oo, lahat ng tao pwedeng magbago. Pero hindi lahat kayang i-maintain yung pagbabago nila. Yang si Jordan, kung talagang magbabago yan. Kung talagang mahal ka niyan, hindi ka niya hahayaan na mawala sa kanya. Anong malay mo? Nagpapaka-sad boy lang siya ngayon at nagpapa-comfort sa ibang babae. Hindi naman siguro. Anong hindi? Diba, nung first time na nag-break kayo, ganyan din yung ginawa niya? Tapos anong dahilan niya, ha? Ayaw lang daw niyang maramdaman na iniwan siya. Kalokohan yun! Anong gagawin ko? Sabi ko nga sa'yo, mag-start ka sa unti-unting hindi siya makita. Kung hindi mo siya kayang i-block, i-unfriend mo na lang. Ayoko. Ay, nako. Sige, ganito na lang. Kwintas mo. Si Jordan nagbigay niyan, diba? Oo. Oh, ang gawin mo, ilagay mo yan sa isang box. Lahat ng binigay niya sa'yo, lahat ng magre-remind sa'yo of him, itapon mo. Pero kung hindi mo kaya, at least itabi mo sa isang sulok. Minsan, kaya tayo hindi nakaka-move on. Kasi hinuhold tayo ng mga bagay na may memories of our exes. Pero tandaan mo, tapos na yun. Ang mga bagay na not meant to be will not be meant to be kahit ipilit pa natin. Sana kayanin ko. Kaya mo yan. Basta pag uwi mo, ganun yung gawin mo. Kailangan ko na talagang gawin to. Lalagay ko na sa box na tong lahat ng memories na meron kami. Tong coin purse na binigay niya sa akin. Kahit butas na to, tinahi ko pa rin kasi ayoko itapon. Pero kailangan ko na rin to i-let go. Pati tong kwintas na regalo niya nung birthday ko. Pati tong book na favorite ko na ipinila pa namin sa bookselling. Ano ba yan? Nabitawan ko pa yung libro. Inipit ko pala sa librong to yung mga petals ng first rose na binigay niya sa akin. Pati ba to? Kailangan kong itapon? Sayang naman. Baka may pwede pa gawin dito. Makapag-search nga. How to preserve dried petals. Ano to? Resin art? Paano ba to? Popoy at Bea, sabi nga nila, walang shortcut sa pag-move on. Lahat ng pain, kailangan mo talagang daanan. You have to endure it until it hurts no more. Dumaan ako sa mga moment na paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung may mali ba akong nagawa, kung may pag-asa pa ba kami. Umiiyak ako ng paulit-ulit hanggang sa lumilipas sa mga araw at unti-unting nababawasan yung sakit. Hanggang sa na-realize ko na tama na siguro. Kailangan ko na rin umusa dahil months na rin ang lumipas simula nung nag-break kami. Wala na rin namang paramdam si Jordan. Kahit mahirap, pinutol ko na yung connection namin. Binlock ko siya sa social media, binura ko lahat ng pictures namin, pati mobile numbers niya. Pinilit kong itoon sa ibang bagay ang atensyon ko. At dito ko nga na-discover yung paggawa ng resin art na talagang kinaaliwan ko. Ayan! Sa wakas, nakagawa rin ako ng walang bubbles. Hihintayin ko na lang tong tumigas tapos pwede ko nang alisin sa molder. Girl!
Ay, Rhea, andyan ka pala? Oo, pumasok na ako. Kasi kanina ka pa tinatawag ni tita mukhang hindi mo siya naririnig. Sorry. May ginagawa kasi ako eh. Upo ka na dyan, sa kama. Sorry, makalat pa. Pati nga yung maduming kong damit, hindi ko pa naayos eh. Maglalaba pa kasi ako mamaya. Bakit hindi pa kasi ngayon? Ang ganda ng araw sa labas Tinapos ko tong resin art na ginawa ko eh. Anong resin art? Yung shinare ko sa'yo last time na magka-chat tayo. Sinendan pa nga kita ng link doon sa video kung paano to gawin eh. Ay, sorry. Hindi ko na pala napanood. Paano ba yan? Ganto, meron yang A tsaka B na mixture. So parang imimix mo lang siya according to ratio, tapos ayan, pwede mong lagyan ng kulay or glitters, tapos ilagay mo sa molder. Tapos kapag matigas na, tanggalin mo na, tapos magiging ganto na siya. Uy, ang cute naman ng mga keychain na yan. Thank you! Ginawa ko yan, isang gabi lang lahat. Ang husay Kaso, dahil beginner pa ako, ayan, ang dami tuloy bubbles. Okay lang no, hindi naman halata. Teka, bakit mo pala naisip gawin to? Kasi 'di ba last time, sabi mo sa akin, ilagay ko sa box yung mga binigay sa akin ni Jordan at yung mga bagay na makakapagpaalala sa akin sa kanya? Oo, ginawa mo ba? Oo, kaya nga, nung nilagay ko yung favorite book ko doon sa box, biglang nahulog yun sa sahig at kumalat yung mga flower petals na sinipit ko doon. Yun yung mga petals ng first rose na binigay sa akin ni Jordan. Talagang tinago mo lahat? Sabagay, ganyan talaga. O tapos, paano ka naman nakarating dyan sa resin art? Di yun nga. Nang hinayang ako na basta na lang itapon yung mga petals, kaya nag-search ako paano i-preserve. At dun ko nga nalaman yung resin art. Wait lang, girl. Hindi kaya mas maalala mo siya dahil dyan? Nung una, oo. Naiyak pa nga ako habang ginagawa ko yan. Pero yun, na-enjoy ko rin naman yung process. Tsaka yung result. Ang cute, diba? In fairness, dati pa naman may talent ka na talaga sa mga art-art na yan eh. Tuloy mo lang yan para kahit papano, may pang-divert ka ng attention mo. Oo nga eh. Magto 2 months na rin since nung nag-break kami. Hindi na ba talaga kayo nag-usap after nung last time na closure ko, no? Actually... OMG! Huwag mong sabihin nag-eme na naman kayo, ha? High blood agad, girl. Pa-suspense ka pa kasi. So ano nga? Siguro mga 1 month ago na rin. Nag-random call ako sa kanya. Wala lang, trip ko lang. Sobrang miss ko eh. Pero wala naman kaming napag-usapan na kahit ano. Tapos ayun, chinat ko pa rin after. Sabi ko, kung tapos na ba talaga. Grabe ka, girl. Sabi niya, di daw niya alam. Baka daw masaktan niya pa ako lalo kapag tinuloy namin. Di raw niya yata kaya magbago. Tapos ayun, nilabas ko ulit yung galit ko. Yung mga sumbat ko tapos sabi lang niya, sorry. Yun. So sana naman nagising ka na sa katotohanan na ayan na ikaw na yung nagre-reach out sa kanya pero wala siyang ginagawang aksyon. Oo. Alam ko naman eh. Iniisip ko na nga lang, siguro, masaya pa siya dun sa babae niya. Kaya hindi niya pa nare-realize na wala na ako sa buhay niya. Tapos, kapag hindi na siya masaya dun sa babae niya at bumalik siya sa'yo, pababalikin mo naman. Siyempre. Baliw! Joke lang. Pero mahirap kasi magsalita ng tapos. Basta ang alam ko lang, I feel better than I was before. Nakatulong talaga yung hindi ko na siya nakikita at nakakausap. Blinak ko na kasi siya. Talaga? Buti naman. Ayun, tapos ayan, may bago akong hobby. Kaya naaliw na rin ako. Hay, salamat. Nagising ka na rin sa katotohanan. What if ituloy-tuloy mo pa yan? Anong ibig mong sabihin? Ibenta mo yung mga ginagawa mong resin art. Lah, di naman ako magaling gumawa, no? Nagpa-practice pa lang ako eh. Baka walang bumili. O edi mag-practice ka na mag-practice tapos after nyan, try mong ibenta. At least, may iniisip kang goal. O di ba? May hobby ka na, may pera ka na, naka-move on ka pa.
Ewan ko. Pero thank you sa idea ha. Basta, kapag decided ka na, gumawa tayo ng page mo. Tutulungan kita. Wow, manager ang peg. Pero sige, parang ang saya mangarap eh. Tapos kapag nakabenta tayo, bili tayo ng kotse para makapamasyal tayo sa malalayong lugar. Sige, oo na lang. Kahit anong trip mo, sasakyan ko na para sa ika-move on mo. Thankful talaga ako sa mga taong nakapaligid sa akin, Popoy at Bea. Dahil napaka-supportive nila sa pag-move on ko. Ginawa ko yung advice ni Rhea at gumawa nga kami ng Facebook page para sa mga resin art ko. Nung una, gusto ko lang gamitin yung page para i-post yung mga natapos kong resin o keychain, pencil holders, pendants, at kung ano-ano pang bagay na gawa sa resin. Hanggang isang araw, one of my friends asked me kung gumagawa daw ba ako ng maramihang resin art. Gusto daw sana niyang umorder para gawing souvenir. Tatanggihan ko sana pero pinusya ko ni Rhea. Natanggapin ko daw since nag-i-improve na rin naman daw ako sa paggawa. Sabi niya pa, this could be an opportunity para may mapagkakitaan din ako. Kaya tinanggap ko yung order and since then, unti-unti nang dumami yung nag-order sa akin. Uy, ang dami kong orders ah. Ayos to. Oh, si Rhea, tumatawag. Hello? Hello, girl. Ano, G? Nagyayaya si Yula na mag-milk tea. Tara? Ha? Pass muna ako. May gagawin ako eh. Ha? Ano na naman? Eh, di itong mga nag-order sa akin na keychain. Uy, talaga? Nice! Oo, may umorder kasi sa akin ng 15 pieces na keychain. Siyempre, gusto ko. Pulido yung gawa ko para naman may repeat order ako, di ba? Uy, so happy for you, friend. Galingan mo dyan, ha? Kaya nga eh. I'll make sure na perfect ang mga keychain para may repeat order. O, diba? Sabi ko sa'yo eh, kikita ka dyan. Makaka-move on ka pa. Oo nga eh. So, paano? Simulan ko na to ah. Sige. Ikakamusta na lang kita kay Yula. Kaming dalawa na lang muna magde-date ngayon. Oo, sige. Tapos mamaya, kung gusto nyo, daan kayo dito sa bahay. Ay, sige. Pwede rin naman. Okay, sige. Enjoy kayo. Ingat! Kumpleto na ba lahat ng materials ko? Resin, check. Molder, check. Glitters, check. Okay, sige. Makapag-start na. Unknown number. Sino kaya to? Ay, baka customer. Masagot na nga. Hello? Hello? Hello po? Hello? Prank caller yata to. End ko na nga. Hello? Ah! Hello? Alisa? Si Jordan to. Ha? Oh, ano yun? Wala naman. Sinubukan ko lang natawagan ka kasi napansin ko na lang na nakablock na pala ako sa'yo. Busy ka ba? Medyo. Dahil ba yan dun sa bagong mong business? Yung keychain na resin art? Oo, pero paano mo nalaman yun? Wala lang. I just happened to see your page. Congrats. Good for you. Thank you. May sasabihin ka pa ba? Wala. Mangangamusta lang talaga ako pero mukhang okay ka na. Sa bagay, 6 months na rin naman. Nalimutan mo na siguro ako. Jordan, please lang. Huwag na natin yan pag-usapan. I'm trying my best para kalimutan ka. Para umusad ako. Huwag ka na manggulo. Hindi ko naman gustong manggulo eh. Sorry kung bigla akong napatawag. Namimiss lang talaga kita. Sinasabi mo ba yan para malaman kung ganyan rin yung nararamdaman ko sa'yo? Sinasabi ko lang kung ano yung nararamdaman ko. Hindi pa ako kay Jordan. Pero kinakaya ko. Pinipilit ko. Di ko alam kung hanggang kailan ako magiging ganito.
At kung kailan ko masasabi na okay na talaga ako. Sorry kung hanggang ngayon nasasaktan pa rin kita. Okay lang? Because of all the pain that you caused me, I discovered so many things about myself. Akala ko hindi ko na kaya na wala ka. Pero kinakaya ko naman. Buti ka pa. Samantalang ako, nagtatapang-tapangan lang pero hinahanap pa rin kita. Nahihirapan pa rin ako. Yan ang hindi ko maintindihan sa'yo, Jordan eh. Laging mong sinasabi kahit noon pa na mahirap sa'yo tong breakup na to. Pero wala ka namang ginawa para maayos yun. Tapos ngayon, para kang bula na biglang nagpaparamdam. Sorry. Magsusorry ka pero hindi ka magbabago. Alam mo, tama ka eh. I don't deserve you. I don't deserve what you did to me. Tamang desisyon na nag-break tayo. Alam ko. Ako naman talaga yung nagkamali. Kasalanan ko lahat kung bakit tayo nagkaganito. Gusto ko lang malaman mo na minahal din kita. Sorry kung loko-loko ako. Sorry kung nasasaktan kita ng paulit-ulit. I'm sorry. Kung minahal mo talaga ako, please lang. Huwag mo na ako guluhin. Huwag ka nang magparamdam sa akin. Ayoko na ulit dumaan sa sakit na naranasan ko. Ayoko na maging marupok. Gusto kong panindigan na this time. Sarili ko naman yung pipiliin ko. Sige. Sobrang sorry. Sorry sa pagtawag ko. Sorry hindi na kita guguluhin ulit. Pero for the last time, gusto ko lang sabihin na I still love you, Alisa. Ayoko na. Tawagan ko si Rhea. Oh, hello girl. Rhea, Uy, umiiyak ka ba? Bakit? Anong nangyari? si Jordan kasi tumawag. Ngayon lang. Ha? Bakit naman tumawag pa yung baliw na yun? Anong sabi sa'yo? Nagsasorry. Tapos nag-I love you. Oh, tapos naniwala ka naman. Girl, ang layo na ng narating mo. Magpapaniwala ka na naman ba dun? Hindi ko alam. Ang sakit-sakit ulit. Akala ko okay na ako eh. Akala ko nakausad na ako. Pero ito, umiiyak na naman ako. Isang tawag lang niya. Parang guguhon na naman yung mundo ko. Normal lang naman yan. Sige, iiyak mo lang. Pero sana, Alisa, alalahanin mo yung pain na yan. Gusto mo bang bumalik ulit dyan, ha? Maawa ka sa sarili mo. Kung kayo talaga para sa isa't isa ni Jordan, magiging kayo. Pero sa ngayon, isa siyang lesson learned. Yung mga bagay na natutunan mo, yan yung magpapalakas sa'yo. Kaya sana, piliin mo muna yung sarili mo. Ano bang dapat kong gawin? I-block mo yung pinantawag niya sa'yo. Huwag kang magpapadala sa mga sasabihin niya. Imagine 6 months, tapos magpaparamdam siya ngayon. For all we know, baka nabore lang siya dun sa babae niya kaya babalik sa'yo. Ewan ko. Hindi ko alam. Kaya nga, diba? Hindi mo alam kasi magaling siyang magtago at palagi kanyang nabibilog. Please lang, Alisa. Huwag kang magpadala sa mga salita niya. Hindi ka pinanganak para lokohin ng paulit-ulit. Iiyak mo lang yan. Pupuntahan ka namin dyan ni Yula. Popoy at Bea, akala ko talaga okay na ako. Pero nung narinig ko yung boses niya after 6 months, parang bumalik sa akin lahat ng memories namin. Pati yung pain na pinagdaanan ko dahil sa kanya. Hindi ko alam kung anong gusto niya at tumatawag pa siya para lang sabihing mahal niya pa ako. Sabi ni Rhea, manipulative sad boy daw si Jordan. Kaya wag na wag daw akong maniniwala sa kanya. Iniyak ko ulit yung sakit nung araw na yon. Pero pagkatapos nun,
nilabanan ko na yung pain. Binlock ko yung number na pinangtawag niya. Pati account niya, binlock ko na rin sa Facebook page ko. Ayoko nang magkaroon ng kahit anong koneksyon sa kanya. Siguro naman sapat na yung katangahan na pinagdaanan ko para this time, sarili ko naman yung piliin ko. Sa lahat ng mga taong dumadaan sa same pain na pinagdaanan ko, gusto ko lang sabihin sa inyo na makakausap din kayo. Basta isipin nyo lang kung ano yung tunay nyong halaga. Hindi nyo deserve ang masaktan ng paulit-ulit. Popoy at Bea, sa ngayon, self-love muna ako at focus sa small business ko. Hindi pa rin naman ako ready na pumasok sa bagong relationship. Alam ko naman at the right time, darating din yung taong para talaga sa akin. Hanggang dito na lang muna ang sulat ko, Popoy at Bea. Maraming salamat sa pagbabasa nito. Lubos na gumagalang, Alisa. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Marupok Yarn? Mga kapamilya, oras na natin 3 minutes before 2 p.m. At yan na nga po, ang napupusuan ko naman, Bea, na pagtatapos ng kwentong ibinahagi sa atin ng ating letter sender na si Alisa. Buti naman! Buti! Wow! Ay, nako, kaya alam mo kanina, naaliw ako dito sa comment section natin sa YouTube. Dahil sabi, naku, kapag nag-break na, wag na muna makikipagkita kapag naku, kasi diba, may mangyayari, hindi pala magkikiss, kiss and makeup. Ayan, kiss and makeup and make love yata nga yung nangyari kanina, no? Ayan, pero medyo delikado yan. Lalo na kapag hindi ka pa naman sigurado na patatawarin ko ba siya. Kapag alam mo na marungkok ka. Ayan, alam mo, iba talaga yung mga iba yung mga tao na malakas yung pamigil. Meron kasing ganyan eh. Mahal mo, alam mo mahal mo. Pero alam mo naman din na may ginawa talagang kalokohan, parang hindi pa enough para mag-kiss and make up. Tapos alam mo na marupok ka, huwag mo munang harapin, girl. Lalo na kayo girls, no? Kasi napapabilis. And then, ewan ko lang, sadya lang talagang sigurong gano'n. Sa dami ng mga sumulat sa atin dito, hindi na marupok ang tawag dyan. Sabihin na natin nagmamahal. At kapag ka talaga nagmamahal ka, medyo ang dami mo nilalampasan, nababawasan ng talino. Ako, Popoy, sabi mo nga, sa dami na ng sumulat sa atin dito, masyado naman atang mabango kung tatawagin nating nagmamahal lang yan, ganyan. Ay, hindi! Diretsuhin natin! Mga syunga-syunga! Ha? Hindi mo pa diniretso. Sana sinabi mo tanga. Sana may konting preno. O sige na nga, diretsuhin natin, mga tanga. Okay? Marupok? Hindi marupok. Tanga. Yun. Pero alam mo kasi, Popoy, meron siguro talagang, ang tawag dito, character, personality, merong way. Etong si Jordan na talagang napaibig si Alisa. Siguro nung sila pa, alam mo yung bonggang-bonggang care talaga, super perfect na yung binigay na relationship ni Jordan. Puwera na nga lang talaga dun sa kanyang pakikipag-flirt, pakikipag-usap, at malay, hindi natin sure kung alam mo yon, full-blown pakikipagrelasyon sa ibang babae. Kaya hirap ang isang babae na i-let go yung isang lalaki dahil nakaranas siguro si Alisa at yung ibang mga babae dyan, sobrang kilig, sobrang, alam mo yun, na-touch talaga kami yung puso namin nung kami pa. Bago ko nalaman na nagloloko ganyan. Pero kasi iba talaga yan, Bea. Si Jordan yan. He's the GOAT.
The greatest of all time. Popoy, Diba? iba Jordan, squad. lahat ng buslo, pasok. Diba? Yung talagang Michael Jordan talaga, GOAT talaga Ay, yan. hindi. Hindi talaga natin, number one talaga yan. Pero ito na nga, no, para sa mga kababaihan dyan na nasa ganyang sitwasyon na katulad niya Alisa na konting kemerut. Siguro ang pogi nito ni Jordan, alam mo yon, o kaya ang sarap humalik, maglambing, whatsoever. Ito na lang ang palagi niyong iisipin na. Una sa lahat, kapag kayong lalaki ganyan, ilang beses kang niloko tapos, pero alam mo yon, paulit-ulit na bumabalik sa'yo, tapos lolokohin ka ulit, ganyan-ganyan. Una mong iisipin, mababang klase ka na ng babae sa paningin niya. Alam mo bakit? Kasi para sa kanya, ang dali mong utuin, ang dali mong lokohin, at anytime pwede kanyang gamitin. Diretsuhin mo na. Huwag mo nang anuhin na siguro mahal pa niya ako. Alam mo yun, naniniwala ko magbabago siya, ganyan. Hindi, day. Bumabalik-balik siya sa'yo kasi ikaw yung easy. Ikaw yung madaling makuha. Yun lang yun. Nauuto. Okay? Oo. Nauuto ka pa. Pero alam mo, ang kapag ka medyo nahihirapan pa rin kayong tanggapin, kasi alam mo, medyo cute pa, cute yung dating kapag ka nauuto niya ako kasi mahal niya ako eh. Pero ito na lang isipin nyo, wala na siyang respeto. Yan. At gusto mo ba na hindi ka na nire-respeto ng partner mo? Of course not. Teka lang. 'Di ba? At dyan na, mamomotivate ka na, teka, kailangan ko maging matigas. Kailangan ko maging firm sa aking decision na, teka lang, gusto mo lumapit, wag muna, hindi ko pa feel eh. 'Di ba? Gusto kitang tawagan, sige, tatawagan kita. Pero ibablock ulit kita kapag ka ayaw mo. Alam mo 'yon, yung ibabaliktad mo yung situation, nahihirapan ako sa iyo. Kailangan mahirapan ka rin muna makalapit sa akin, 'di ba? Total ito naman si Alisa kanina, no, may pa-block, unblock, block na naman ulit. Tapos ewan ko, ganyan na naman kayo sa i-block mo lang muna, walang stalkan, walang tigasan nyo, maging firm kayo, maging rigid sa inyong decision. Correct. At saka, alam mo, eto na lang mga kamorkada, yung black and black na yan, tigil-tigilan nyo yan. Kung talagang ayaw, gumawa kayo ng panibagong account. Okay, para hindi kayo nasustalk and everything. Iba yung ayos ng mga pangalan nyo or something like that. Kasi alam mo yung anong use ng block and block kung mare-reverse mo naman, 'di ba? Kung mahahanap mo pa rin naman siya, kung masa-search mo pa rin naman siya, kung ayaw niyo talaga, gawa na panibagong account. At saka pagka na bad trip, block. Kapag ka na miss, unblock. Ewan ko sa inyo, mga babae. Ay, no. Charot. Tapos pagka nag-message, sasagot din. Hala, titignan niya ako. Natural, tinitignan mo rin siya. Di ba? Ay, isa sa number one isa sa mga bagay na kailangan mong gawin kapag may mga ganyang popoy, no? Huwag kang feelingera. Ha? Huwag kang feeling maganda, huwag kang feeling babalikan ka, huwag kang feeling ikaw ang mahal na mahal, okay? Once na sinaktan ka, actually twice, thrice na sinaktan ka, wala ka na, okay? Pero alam mo, sa totoo lang, kahit na... Ay, sandali, Bea. Ito pa, natuwa naman ako kay Rain Crystal kasi sabi ni Alisa kanina, kasi nag-my day ako, nag-heart siya 4 times. Di ba? Ayan salamat Rain Crystal. Pumuso pa ng 4 times sa my day. Ikaw rin naman kasi. Papansin ka rin, di ba? Ewan ko, ako Bea, nagma-my day ako. Paminsan-minsan, once in a blue moon. Pero hindi ko tinitignan kung sino kayang tumingin ng minay day ko. Ganyan, sino kayang pumuso, sino kayang nag-like, sino kayang natawa, sino kayang nag-wow. Wow. Okay. Alam mo kung hihintay ano ka ba rin yung maging sakit niyan? Magma-my day, expecting, natitignan. Expecting. Totoo. Yun nga yun eh. Yun nga yun. Kung ikaw naman magma-my day lang nang wala kang hinihintay, okay lang yan. Kahit pag-expire na yan eh. Okay lang yan. Wala akong pakialam dyan. Pero ang sakit na mga yan, naku, paplanuhin niya yung my day niyan. Thinking na sure ako i-review ng ex ko to, kaya dapat bungga, ganyan-ganyan, whatever. Bea. Pero, 4 times nag-heart 4 times. Naku, 4 times. Deserve niya yata ng forgiveness. Deserve niya ng forgiveness ko. Love niya pa rin ako. Bye-bye.
Popoy, deserve niya ng forgiveness na 4 times din. Kasi 4 times din. Oo, so may 4 times ka pang, ano to, Super Mario Brothers, na meron ka pang meron pang 1-up. Pero alam mo, mga kamarkada, ilang beses na, kahit na ano pang pambabash ang sabihin natin kay Jordan, aminin natin, ang may kasalanan nito, si Alisa, sa sarili niya. Yung sakit na pinagdadaanan niya, kasalanan niyan. Kasi siya yung nag-decide na magpatawad, tanggapin ulit yung ex niya, magpaloko ulit and everything. Kaya alam nyo, mga kamarkada, kailangan talaga kapag kunwari ganyan katulad ng kay Alisa, gawin nyo rin yung ginawa niya bandang dulo. Medyo aga-agahan nyo lang. Naghanap ng mapagtutuunan ng pansin. It doesn't have to be another man, another boy, or it could another be relationship. Oo, it could be, your friends, your close friends. At eto nga, nakahanap siya ng opportunity for a small business. Kaya alam mo yun, kapag ka kasi nakatanga ka lang, waiting kung mag-heart siya sa my day mo, talagang magiging marupok ka. Kasi hindi ka busy. Ang dami mong time. 'Di ba? Pero kung busy ka, kung pressured ka sa ibang bagay na, alam mo, makukumpara mo ay, eme na lang tong problema ko dito kay Jordan. Kasi mas malaking problema ko dito, 15 orders. Kailangan solid. Oo, malaking pera to, ganyan-ganyan. So, alam mo yon, kapag ka nakipag-break kayo, kamarkada, aside from closure, aside from, pagpapatawa, tapos wala nang usap-usap, humanap ka nga ng ibang tutuunan ng pansin at ng enerhiya mo. Kasi kapag ka nakahanap ka na, again, it doesn't have to be another person, ng bago mong mamahalin na activity, na eto nga, business, whatsoever, unti-unti yan, mababaling na yung tingin mo at yung puso mo, papalayo dun sa ex mo. At saka, Diyos ko, Popoy, tigil-tigilan ako dun sa salitang for the last time. For the last time. Nakailang last time. Etong si Jordan. Diyos me. Iba ka talaga, Jordan. Dinadunk mo kasi agad eh. Galing mo talaga umere. Ayan naka-Jordan. Nakikita mo yan? Michael Jordan yung relo natin dyan. Popoy, aminin mo. Ang dami dyan. For the last time, bago tayo tuloy maghiwalay, pakis naman ng isa. At ang dami dyan, gusto! Romansa naman ng isa pa. Tapos kamalas-malasan, may souvenir, may naiiwan. Ewan. I miss your lips pa nga. Yeah, I miss your lips. For the last time, isang kiss naman. Ano nangyari? Di ba? Patikim ulit for the last time. Again, pero alam nyo naman, with all due respect naman, sa mga katulad ni Alisa, isa lang rin naman ang ibig sabihin, totoo ka nagmahal. Di ba? Because you're willing to forgive it. Diba? But hindi naman pwede na forgive ka na lang ng forgive. You can forgive. Diba? Without yung pagbalik ng tao. Di ba pwede mo siyang patawarin na hindi mo naman na siya kailangan pang pabalikin sa buhay mo at pahalikin sa labi mo. No, there's no need. At higit diba? pa. Dapat mas malalim yung pagkilala natin doon sa word na forgiveness. Because if you truly love someone, diba, totoo rin naman at marapat lang rin naman na tayo ay matutong magpatawad na. Ayan, dahil sabi nga natin ilang beses to, no, na ang forgiveness, it's not something that you give to other people. Diba? O dun sa nakasakit sa'yo, sa nakapanloko sa'yo. It's something that you owe to yourself. Diba? Para sa sarili mo yan, para gumaan ang loob mo. But it doesn't necessarily mean na, sige, pinatatawad na kita, magbalikan na tayo. No. Kailangan mas malalim pa ron yung pagkakakilala natin sa pagpapatawad. Pinatatawad kita, kung dyan ka na, ako dito na ako. Diba? Magtutuloy na ako sa buhay ko. Maghahanap na ako ng hobby. Total, naghahanap ako, naubusan ng resin, yung art na ginawa kong business ngayon. Ayan, naghahanap ako ng ibang supplier. Dapat ganun na. Pero totoo yung sabi nga ni Bea, no? Siguro, ito ring mga katulad ni Alisa na hirap maka-move on, ay talagang itinedicate ang kanilang maraming panahon, maraming oras sa kanilang mga partner. Hindi pa pwede maging idol ka. 'Di ba? Hindi pa pwede, hindi yung idol ha. Idol.
'Diba? Idle. IDLE. Ayan, idle o yung walang ginagawa ang isip mo, nakatanga. yung katawan mo, nakatanga ka lang dyan, talagang yun at yun ang may isip mo. Yung breakup ninyo, mamimiss mo siya, of course, it's a process. 'Di ba? Mamimiss mo pa rin naman kahit paano. Pero kapag meron ka nang ibang activities, meron ka nang ibang mga responsibilities, 'di ba? You make more time sa pamilya mo. 'Di ba? Sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga kapatid mo, samahan mo sila sa mga gagawin nila. I don't know, tulungan mo sa pag-aaral kung may nag-aaral pa. Kung nagtatrabaho, tulungan mo sa trabaho. Ewan ko kung anong trabaho 'yan. Yung mga ganyan, 'di ba? You make yourself busy. 'Di ba? Para hindi idle, hindi mo naiisip na nag-break kami, nakakalungkot, love na love ko talaga siya. No. 'Di ba? Doon matutulungan mo yung sarili mo, makakawala sa hirap ng pag-let go sa isang taong minahal mo naman talaga ng totoo. At sana kung gaano katotoo mo minahal yung ex mo, ganun mo rin sana katotoo mahalin yung sarili mo. Yan. Kung gaano kabongga yung binigay mong love and attention and patience dun sa ex mo, sa taong nanakit sa'yo, sana ganun din yung ibigay mo sa sarili mo, Alisa. At gaya nga ng sinabi ni Popoy, number 1 is respeto. Respeto para sa sarili mo. At paano mo magagawa yon? Huwag mo nang tanggapin ulit yung taong nanakit sa'yo ng maraming beses. Pag nirespeto mo yung sarili mo, magtutuloy-tuloy na yan. Mamahalin mo yung sarili mo at ang pinaka-the best, makaka-move on ka na. Permanently, hindi temporarily. Yes. For the last time again. For the last time again, for the nth time. Makaka-move on ka rin. Okay? At naku, maraming salamat pala, Popoy, kasi kanina, ang dami-dami nagko-comment at nakikipagsabayan si Seham. Si Seham Yan, Burger. thank you, Seham. Masipag-sipag naman. Thank you, Seham. Bukod sa pagbigay sa atin ng oras sa pagre-record, nagbigay pa siya ng oras sa atin dito para samahan yung mga kamorkada natin. At of dahil course. Dyan, meron kaming surprise sa inyo mamaya, pero bago yan, maraming salamat muna sa mga nakasama natin for today's drama. Minsan, parang di pag-ibig ang sagot. Kahit na sa pag-iisa ay nagbabago. Char? Mabuti nang mag-isa nang makilala ko muna ang sarili. Ako muna. And of course, wag na natin patagalin, Popoy. Ituloy natin, extended kilig. Eto na. Well, my character's name is Alisa, and sobrang rupok niya. Well, basically, she is very, she forgives too much, and she gives the guy a bunch of chances all the time. So, yun. Si Jordan naman, isa siyang red flag. Since si Alisa, marupok, syempre, tinitake advantage niya yung pagiging marupok ni Alisa. Ganon si Jordan. Pero hindi ganon si Zach. Yon. Minsan, lalo na po nung una, kinakabahan ako. Kaya nabubulol-bulol. Sobrang laking tulong na may nagbibigay po ng example. Yes, same for me rin. Nabubulol ako. And there are parts where I have to cry talaga. But that wasn't that hard. Was it? No. With the help of the people behind the team. Thank you so much. Nag-enjoy ako dun sa may patunog na kiss. And Nag-enjoy! We literally had to kiss our hands. It was so funny. Yeah, no? Nag-sample pa. May softball pa yun. Abangan nyo, guys. Abangan. Marupok Yarn. Featuring Zach Guerrero and Seham Douglas. Pwede mo nang balik-balikan ang kilig sa ating MOR Entertainment YouTube channel. Dear MOR, iba ang kilig sa urig for life. Ako muna.
Yan. Thank you so very much, Zam Douglas and Zach Guerrero. Ayan. Natawa naman ako ron sa sabi ni Zach, si Jordan, isa siya naglalakad na red flag. Naglalakad na red flag, no? Uy, pero Oo nga hindi daw naman. si Zach, ha? Si Zach, hindi daw siya ganon. Bahala ka, Zach. Ayan na mga kamarkada ha, sa mga na-late today o kaya sa mga hindi kompletong napanood ng episode natin, don't you worry, we gotcha. Sa Monday, 11 p.m., ma-up ulit sa YouTube channel ng MOR Entertainment itong episode na ito. Itong lahat ng to mapapanood, mapapakinggan nyo ulit. Monday yan, August 15 at 11 p.m. Okay? Iyon. At syempre dahil okay na ang lahat, happy weekend mga kapamilya, no? At syempre, nako, ang amin lang paalaala, pwede niyo po kaming pakinggan buong maghapon. 'Di ba? Mula mamaya hanggang bukas, hanggang sa Sabado na naman, 'di ba, sa Spotify, 'di ba? Dear MOR the podcast with 12 million plus streams already. 'Di ba? At goal Dami natin, po yan. 13 million! Oo, 13. Syempre, 12 million plus na, di 13. Okay, yun yung goal Ayan. natin for this week. Yeah, for this month. Baka naman, 'di ba? Nangangalahati Baka pa lang naman naman yung kaya. buwan eh. Oo, kaya. Ayan, kaya naman mga kapamilya ha, maraming salamat po. Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, kakain ng burger. Gorgeous B, Bea po. At syempre, lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga family, please, stay happy.